Minsan ang isip ay salat sa katwiran, ang landas na gagawi sa kasamaan. Likas sa tao ang gawang pagkukulang, batid ng langit na ito ay saglit lamang. Di ba't sa pag-ibig tayo'y isinilang na dapat lamang taglayin ang sinuman. Kung liga-ligang sa'yo'y sumisil, katwiran bang mabuhay ka sa baril? Labis kang nasaktan, batid ng langit yan. Ang iyong pagdaraing ay may hangganan din. Sa buhay mo'y damhin gininto ang aralin. Sa kapwa'y dulot mo ang nais mong idulot ng kapwa sa'yo. Kailangan ko na nga sigurong linawin ang lahat. Ipaliwanag ang ilang mga bagay kung bakit nangyari sa akin ito. Alam niyong maga kong nalaman kung gaano kamura ang buhay. Dito sa lugar natin kahit nung bata pa ako, ordinaryo lang ang mga patay na rebelde na ibinababa mula sa bundok. Talagang brutal ang panahon na yun. Walang halaga ang buhay ng tao. Lima kaming magkababata. Iisa ang lugar ng aming pinaglalaroan. Ang lupa ni ex-Mayor Gonzales. Kahit na ba eh. Nag-jack-and-poy tayo. Natalo ka, kaya ikaw ang nag-iutusan, kami ang amo. Maski sino, pagpagod na, hindi na susunod sa utos. Tsaka mali naman yung utos niyo sa akin eh. Hindi na kasama sa laro natin. Para pipitas ka lang naman, Gay. Kung ayaw mo, pwera kan lang. O di pwera kung pwera. Sandali lang, Dario, Romy, Susing, para walang away, ibay na lang natin ang laro. Kung gusto nyo, magtumbang preso tayo. Ayaw namin yun. Ikaw talaga, Oscar. Ang gusto mo, ang papangit na laro. Mabuti pa, magbaril-barilan na lang tayo ulit. Bang! Bang! Naging tunay mga laroong baril na yon paglipas ng panahon. Pero wala pa rin pagbabago. Pinapatay pa rin ang tao na parang mga manok lamang.
Madaling ihanap ng dahilan ng pagpatay. Ideolohiya, lupa, pang-aabuso, pang-aapi. Pero ang pinakamatindi na sigurong dahilan, ang politika. Ano nangyari dito? Sir, wala akong kasalanan dyan. Bubunot eh. Buti na lang, naunahan ko. Di ba parang kitang-kita niyo naman? Totoo yan. O yan, sir. Mayroon akong magistigo. Gago kasi yan eh. Kabero, wala akong kalaban-laban si Rivera. Basta na lang binanata ni Onyong. Pagdating ng inquest fiscal, dali na sa punerarya ito si Rivera. At sabihin sa mga bata, konting lamig lamang. Huwag silang kikilos lang hindi ko nalalaman. Oho. Hanapin mo si Romy. Gusto ko siya makausap. Wala muna kayong gagawin magkakaibigan. Tay, magwawala si Romy. Kung sa inyo nangyari ito, masama rin ang iisipin ko. Dario, Sa hustisya na mananagot ang pumatay sa tatay niya. Nakikinita ko ng walang katapusan ng gantihan nito. Yun. Ayan. Hop! 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 Tama! Tama lang mo kumanok. Galintong pula. Hayop ko, boss, ha? Pwede na ito. Pero ikondisyon pa rin nyo. Mga tanling Pagde-derby natin yan. Ha? O sige, kulong na. Eto na naman itong tarantadong to. Kuya, ano sabi ni Mayor? May masasabi ba yon? Di wala. Alam mo naman si Mayor basta sa atin. Okay lang yon. Abay, dapat lang. Kung di ba tayo nagtrabaho ng gusto, mananalo ba yon? Kung di ba sa atin, magiging mayor ba yon? Layo. Oo nga, nandun na tayo. Pero ganap palang ginawa nito tarantadong to. Kuya, wala akong sabit doon. Ang tibay ng testigo ko. Kasama ko si Alcedo. Eh, siyempre, mas paniniwalaan siya ng kapwa niya, pulis. Maski na! Ang dami naman lugar. Bakit sa plaza pa? Salcedo. Pare, andyan na. Oh, nintay ka na ni Alan. Tuloy na kayo sa kabaret. At pagdating nyo ron, ireserba nyo kaagad si Cherry, ha? Pag may naunang tumable sa kanya, babariling ko yun. Arreglado, boss. Sige, lakad na. Dario. Ano ba nangyayari?
nangyayari sa'yo? Parang pinapaso yung talampakan mo. May lakad kayo ng grupo, no? Sino naman ngayon ang hahantingin nyo? Hindi na ba kayo titigil, Dario? Rosita, sila nagsimula nito. Yung hype na kapatid ni Iskandor. Pumayag na nga kami makapag-ayos sa kanila kahit dinayan lang kami sa eleksyon. Para lang tumahimik dito sa bayan natin. Sila ang nasa pwesto, kaya kayong dapat magpakahinahon. Mahirap mangyari yung gusto mo. Yan ang gustong mangyari ng itay mo. Matanda na itay ko. Mahaba na pasensya nun. Hindi naman pwede magsawalang kibuna lang kami. Baka isa-isa kaming ubusin ng mga tarantadang bata ni Mayor. Kailangan ba magkaubusan kayo para tumahimik dito sa atin? Ganun na nga siguro. Pero Dario, Walang mangyayari sa pagtatalo natin. Alis na lang ako. paano tayo kung may mangyari sa'yo? Tama na yan! Mabuti na yung magkakilala tayo. Bago kita yariin. Maawa na ho kayo. Huwag niyo akong papatayin. Maawa na ho. Romy? Romy? Romy, maawa ka sa akin. Maawa? Putang ina mo niyo. Naawa ka ba sa tatay ko nung patayin mo siya? Hindi mo man lang siya binigyan ng pagkakataon. Romy, hindi ko sinasadya yun. Romy, maawa ka. Romy, huwag. Huwag. Maawa ka. Kahit ano pa sabihin nyo, mali pa rin ang ginawa nyo. Bakit sa lupa pa na ex-mayor nilibing si Onyong? Wala kaming mapuntahan. Wala naman nakakita sa amin eh. Saka, akalain ba naman naming mahuhukay kagad yung tarantadong yon? Wala ngang witness. Pero dito sa laban to, hindi tayo abot sa husgado. Tayo gagantihan la Iskandor. Alam nila yung lugar na yun eh. Alam nilang istambayan natin. Oscar, kumanti lang si Romy. Nakapagsalita ka ng ganyan dahil hindi naman ikaw namatayan. Saka nandyan na yan eh. Wala na tayo magagawa. Total, palaban naman tayo. Sana hindi na kayo sumunod. Baka madamay pa kayo. Oo nga. Baka masisi pa kami. Pinasusundo kayo na ex-mayor. Isusurrender daw kayo sa PC. Mabuti ron, mas ligtas kayo. Alam ko nandiyan kayo!
Dario, wag! Wala tayong kalaban-laban. Puro mahaba ang dala nila. Pinapangako ko na walang mangyayari sa inyo. Iaharap ko kayo kay Mayor. Gusto niya kayong makausap. Alam ko si Unyo ang simula nito. At igilanting niyo lang ang tatay mo. Kaya itigil na natin ang walang katutunan at papatayan ito. Marami nang nadadamay. Bayaan na lang natin batas ang magpasya nito. Binibigyan ko kayo ng 1 minuto para sumuko! Romy, Dario, Susing, Dado. Sumuko na tayo. Wala tayong kalaban-laban eh. Matidisgrasya lang tayo. Baba ang mga baril! Alasan niyo ang mga mata niyo! Bukat-bukat ang kalumang, Brigado. Sige, kunin siya. Kapitan, pinagbilin ho sa amin ni Mayor. Turnover niyo muna daw sa amin ang kriminal. Alam ko. Tayo yan. Yo. Kamanin niyo ako! Doon! Anak! Hawakan mo.
Dario? Dario? Kapitan, magandang araw po sa inyo. Ano po ba maipaglilingkod ko sa inyo? Wala kang maipaglilingkod sa akin. Ang gusto ko, ang paliwanag mo. Dario? Pumayag akong i-turn over sa inyong suspect. Dahil may assurance si Mayor na wala mangyayaring kalokohan. What do you mean by this? Routine questioning lang ginawa namin. Routine questioning. Hinahalukay mo yung sugat ng tao. Routine questioning lang. Pakisabi mo kay Mayor, may clearance na ako sa headquarters. Pwede ko nang dalhin ng suspect sa ospital. Men, take him. Lakas pa rin si Gonzales. Kaya kailangan magbago ka ng plano, Iskandor. Opo, Mayor. Kung hindi mo nayari dito si Dario, push sa ospital. O kaya ipagatid sa kanya sa korte sa Kapitolyo. O hintayin mo na lamang na mapiyansahan. May bisita ko kayo, Atty. Salvacion daw. Berong, may bisita ka. Patuloyin niyo, kawan. Tuloy kayo. Good afternoon. Ako si Atty. Salvacion. Pinadala ko ni ex-Mayor Gonzales para hawakan ang kaso ng anak nyo. Maraming salamat po. Maupo kayo. Wag na ho. Hindi mo na ako masyado magtatagal eh. Alam niyo, attorney, wala akong kasalanan ng anak ko. Kagagawan lang ho ng politika. Nadamay ho mga bata. Sinabi na ho sa akin ni ex-Mayor Gonzales yan. At tileta hindi hinto hanggat nagkakaubusan ng dalawang partido. Matagal ho itong alitan to, no? Kasi tanda na ho ng politika dito sa bayan namin. Marami na hong napapatay. Hindi ko na ho mabilang. Attorney, may absuelto niyo ba itong anak ko? Magaan ho para sa akin yan. Umasa kayo. Pero baka hindi matapos ang kaso sa husgado. Pwedeng gumawa ng paraan ang kalaban namin. Silang nasa poder. Wala hong problema. May plano ho kami tungkol dyan. Punyeta! Dapat nasalvage nyo na yan. Pero, Mayor, lagi ho may nakabantay. Kahit nga sa pagpunta ho sa husgado para sa hearing laging nakadikit si attorney at yung mga PC. Lalo naman mahirap sa lisyan sa ospital. Alam naman ho nyo, out on bail ang gagong yan. Mahirap naman pabantayan sa mga tao natin. Bahala ka. Alam mo na ang gagawin mo. Hindi naman kaila sa'yo na si Berong ang pinakamalakas na leader ni Gonzales at posibleng siyang pumalit sa kanyang ama. Ano po, Tay? Kumusta ang lakad niyo? Medyo gumaganda. Nagkakaroon ng pag-asa. Itay! 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 Putang ina nila. Wala na sa husgado labanan ngayon, Dario. Malala na sitwasyon. Sila o kami. Wala nang ibang paraan, attorney. Lalo nang imbaldado na itay ko. Una na lang. Dapat sana'y pagpayuhan kita magpakinahon muna, pero hindi ko magawa. Lalo na sa nangyari.
Hindi kita masisisi kung mag-isip ka ng masama. Ang masakit. Pinatay nila walang kalaban-laban ng tropa ko. Masakit yan. Ang problema mo, ikaw lang testigo na walang encounter na nangyari doon. Paano natin patutunayan yan? Hindi na kailangan patunayan, attorney. Kumusta na si Berong? Paano yun, attorney? Anong gagawin natin? Magsasampa ba tayong demanda? Nag-usap na kami ni Dario tungkol dyan, Mr. Gonzales. Dario, palagay ko kailangang lumikas muna kayo ng itay mo kapag mabuti-buti na ang lagay niya hanggang lumamig dito sa atin. Boss, pinatatawag daw ho tayo ni Mayor. Sabihin mo, susunod na ako. Asan nga pala si Maeng? Nandun sa gate, boss. Iwan niyo isang mahaba. Sige ha. Sige, boss. Iskandor, parang manok lang halaga ng buhay mo sa akin. Alam mo, hindi alam talaga ng nanay kung pupunta ako dito eh. Kaya alika na, basta umuwi na lang tayo. Hintay na kayo. Magandang gabi ho, Mayor. Nakikiramay ako sa inyo. Nakikiramay ako sa inyo, Iha. Maupo ho kayo, Mayor. Mayor, paano na ho kami ngayon? Huwag ka mag-aalala, Luisa. Hindi ko kayo pababayaan. Alam ko kung sino may kagagawa nito. At hindi ako titigil hanggat hindi mahuli ang hayop na yan. Salamat, Mayor. Kayo na lamang ang pag-asa namin. Mhm. Oh, teka. Tinira mo na eh, ba't?
Basta't sumunod ka lang na mahusay, walang mangyayari sa'yo. Ekes? Ekes! Narito na kami! Tuloy. Oh, kanina pa kita hinihintay ah. Ba't ngayon ka lang? Halika, mampu ka. Maupo ka. Tony, ba't ako nandito? Dito ka muna. Para din sa sarili mong proteksyon. Paano itay ko? Nag-iisa siya ron. Huwag kang magalala. Kami ang bahala sa itay mo. Pansamantala, hindi ka maaaring umuwi sa bahay niyo. Wanted ka. Sa ngayon, mas mabuting isipin nila na dinukot ka ng mga kalaban mo. At pinatay. Mag-aalala lang itay ko. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Hawak natin si Vice Mayor. At kusa nalalabig ang kaso mo. Hindi ka maaaring umuwi sa inyo hanggat hindi ko sinasabi. At dito, ikaw si David. Si Elmer ang bahala sa'yo. Tamang-tama ang alyas mo. Dahil mga gulayat ang niyari mo. O yan, may kuryente pa pala. Anong lugar na ba ito? Asan ba ako? Nasa pugad ka ng mga halang na kaluluwa. Nasa Maynila ka na, pare. Alang ang kaluluwa. Parang na pala ako nasa impyerno. Mga wanted na nandito. Mga ex-convict. At meron din mga puga. Kung nagtatago ka sa mga otoridad, paraiso ang lugar na ito. Ano ba sinabi ni Atty. Tungkol sa akin? Masama ka pala magalit. Pero huwag kang maglala. Ligtas ka dito. Kaya dito ka pinadala ng attorney. Hanggang kailan kaya ako rito? Wala ba siyang pinagbilin? Tatagalan pa siguro. Meron siya iniisip para sa'yo. Dahan-dahan, maputik. Doon dito. David? David? Pinapupunta kami ni Kuya Elmer. Tuloy kayo. Nagpadala ng pagkain si Kuya at saka ng unan at mga damit mo. Wala ka raw gamit eh. Oo nga eh. Biglaan kasi punta ko rito eh. Wala sa plano. Ako nga pala si Eloisa. Kapatid ako ni Kuya Elmer. At ito ang mga anak niya, si Dondon, si Suzette. Nga pala, pinapadala niya to sa'yo. Kasi para naman meron ka daw mapaglibangan. Salamat ah. O paano, mauna na kami. Bahala ka na dito ha. Baka gabihin kami sa daan eh. Di ba delikado sa inyo? Hindi, walang mga ngahas gumalaw sa amin dito. Teka na. Sige ha.
Tayo. Rosita, sana bago matapos ang taon, sasal na tayo. Kahit kailan, Dario. Basta gusto ko na rin. Simple at tahimik na pamumuhay lang naman ang pangarap ko para sa amin. Yung mapagpatayo kita ng bahay at ikaw mag-ibay na. Kahit kubo lang, basta maligaya tayo at ang ating magiging mga anak, wala na akong hihilingin pa. Mga anak, ilan ba gusto mo? Parang marami. Kung ilan ba eh? Ikaw, ilan ba ang gusto mo? Ako? Siguro, 2. Isang lalaki, isang babae. Tama na yun. Para naman hindi tayo mahirapan sa pagpapakain sa kanila. At saka, mapag-aral natin sila sa mabuting eskwelahan. Tama na ba sa iyo? Di ba sabi ko sa'yo, basta gusto mo, gusto ko rin. Hoy! Sige na! Ang sabi ko lang para bumili na si Camilo eh. Pag yung tayo maligo, mas masarap to. Mas masarap sa araw ka na hindi naliligo. Tigil! Boss, makikiraan lang ho. Bagong saltakan. Oo. May pupuntahan lang ho ako dyan. Pare, nadaan pala eh. Paraanin mo na. Ba, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kung hindi ka maghahatag. Alam mo, lahat ng dumadaan dito, nagbibigay ng pera. Lahat ng nauna sa'yo, may advance na yan. Wala ho akong dalang pera eh. Wala daw pera. Wala pala pera to eh. Di ikaw na magbigay. Putang inyo, hindi ba kilala yan? Bata mo ba yan? Hindi naman namin kilala kung sino yan eh. Oo nga. Huli na kayo sa balita, mga ulol! Nakatimbre na kay Pardo!
Si Mata! Halika na! Boss! Gandang gabi ho. Boss! Hoy. Gabi ho. Mga kosa. Si David. Boss! Oh, may pwesto ba? Meron na, matatapos na sila. Inom muna kami. Dito lang ho kayo po. Pare, kayo. Salamat ha. Pare, dito tayo. Dalawang ambir. Dalian mo. Thank you ha. Sige ho, Mang Elmer. Dito lang ho ako. Sige. O pare, tira na. Huwag ka mahiya dito ha. At dito lugar na ito. Tay, Oh, Tay, galing na ako rito kanina eh. Wala pa kayo. Mahingin sana ako sa inyo eh. o pare. Panganay ko si Danny. Hi. Si David. Oh, magkano naman? 50 pesos lang po, Tay. 50 lang. Ah, Nilalang mo lang yung 50 ha. Oh, salamat po, Tay. sige. Sige, tuloy na ako. Hindi mo lang siya nakita. O, Danny. Palagi naka-standby yung gagong yan eh. Pare, O, pare mo Roy. may bisita ka pala eh. Si David. Sandali lang, pare ha. Pare, si Nato, ayaw nang ituloy yung trabaho. Ang sabi sa akin, baka gusto mo, ikaw na raw ang sumalo. Kontrata niya yung pare. Siya kausap ni Ramirez. Kaya siya dapat tumapos. Anong gagawin natin, pare? Dinagaan dibdib. Natakot, kaya umurong eh. Naloloko na ba siya? Hindi siya papayagan ni Ramirez. Baka ulo niya lagyan ng presyo. O ibalik siya sa loob. Siya rin. Eh, yun ang talagang mangyayari. Doming. Sandali. Kausap mo si Nato. Alalayan mo na kung kailangan. Uli na, Elmer. Sinuli na uli kay Mr. Ramirez yung kontrata. Pumasok na uli sa munti. Sa akin na naman ang baksak ng problemang ito. Sige, pusige na. Pare, baka kailangan mo na ako. Mayin ka pa pare. Nasa Chinese Journal pa, yung kinala mo yung chick. Pare, hindi problema yun eh. Hindi naman ako nakilala nung inchik na yun eh. Tsaka, kung mabuhay man siya, wala nang mangyayari sa kanya. Gulay ang abutin niya. Laylo ko muna pare. Pare, baka mali ako nang iniisip. Pero sa narinig ko kanina eh. Tama ka pare. Yung pinanggalingan natin kanina, puga ng mga hard killers. Hindi naman sila nagyayabang sa'yo. Pero akong pinakamatinik doon. At sinabi sa akin ni attorney, palagi ka naman eh, mas mabigat ka sa iba ron. Biro mo, mabigat ka agad yung kinana mo. Mayor at saka yung kanang kamay. Kaya magkakasundo tayo pare. Baka malaglag ang mata mo. Marami tayo niyan. Boss. Oo. Hinihintay niyo, dito lang. Sige, patuloyin mo. Pasok kayo. Po. Meron kaya tang bagong alalay? Bagong partner, Mr. Ramirez. Si David. Pare, si Mr. Ramirez.
Ito ba sinasabi nila sa akin? Pasado na yan, Mr. Ramirez. Kenato sana yan. Pero matras ang loko. Yan ay ayariin natin para kay Mr. Ramirez. Hayaan nyo. Sa lalang madaling panahon. Ay, ba't parang namutla itong partner mo? Baka hindi pa sanay ito. Talagang hindi ako sanay pumatay nang di ko kalaban. Trabaho to, pare. At magiging trabaho mo rin. At tono naman ang pagsasalita mo, para namang papatay lang tayo ng baka o baboy. Dapat lang. Illegal recruiter yun. Maraming malilit na tulad natin ang pinahirapan niya. Pare, isipin mo lang yan. Mas masahol pa sa hayop ang taong yun. Pare, ang hayop-hayop. Ang tao-tao. Sinimula mo rin ubusin ang mga tarantado dito sa lupa. Ituloy mo na. Makakatulong ka na. Kikita ka pa. Tsaka wala ka na magagawa. Hawak ka nila. Wanted ka. Kahit anong oras, pwede ka lang ibadampot. Kung ako ikaw, sasama lang ako. Masasanay ka rin. Excuse me, saan ang Apex? Diyan, diretso mo yan. Ah, dulo. Kaya, magbalik ka sa Manila. Pare, may naparang doon, oh. Oh, pulutan, oh. Ano pare, masama ba? Kasi intindi mo rin ang bagito ka pa. Buong loob. Ang hirap nga lang. May konting konsensya. Pero maasahan. Masasanay din yan. Yan din nga sabi ko sa kanya. Alam mo pare, ang tingnan ko yung target natin. Ang naalala ko yung mukha ni Iskandor. Yung hayop na si Iskandor. Ilang beses bang maalala ang iskandor na yan? Bagay, magandang inspirasyon yan, David. Kailangang alalahanin mo ang taong yan sa lahat ng lakad na gagawin mo. Pumuna kang yelo. Tay, eto yung dyaryo yung pinakuha nyo. Hoy. O, sige na. Bumalik na sa barkada mo. Kasama ka ni Kuya kanina. Saan kayo galing? May nilakad kami. Trabaho? Oo. Pero wala kami nakita eh. Puro ulang bakante. Sana totoo nga sinasabi mo.
Huwag kang mag-alala. Makakita rin kami ng trabaho ng kuya mo. Kuya, saan ba talaga nanggagaling ang perang iniintrega mo sa akin? Ayan ka na naman, Eloisa. Ilang beses ko ba sinabi sa'yo na wala kang pakialam doon? Basta kumakain kayo at hindi kayo naghihirap. Gusto ko lang malaman kung anong totoo. Anak ng puta naman eh. Talagang pinag-iinit mo ang ulo ko, ha? Kung kailan may bisita, ikaw tumimik ka lang dyan, ha? Marami pa kasunod dyan. Basta wala tayong mintes. Okay lang. Sinabi ni Mr. Ramirez, maasahan ka raw. Hanggang ngayon, blanco pa ang mga polis. Wala pa suspect. Malinis sa pagkakatrabaho natin, pare. Kaya naisip niya, nabigyan ka ng trabaho, na solo mo lang. Oh, para ka nabigla. Tama na siguro yung alalay mo na lang ako. Ano? Ganun lang? Wala ka ba ambisyon? Na maging matinik na heart killer. Wala pare. Nandito ka na, David. Nabilitan ka. Ituloy mo na. Mahirap yata. Tama na yung recruiter na binaril mo. Yun ang huling sama ko sa'yo. Pumatay ka rin isa. Pumatay ka isang daan. Pareho lang. Isipin mo, trabaho lang ito. Matadero tayo ng mga taong masahol pa sa hayop. Bah, naglipa na yata mga demonyo sa mundo. Iila-ila lang mga binubura natin, ha? Ba't kailangan pong mag-solo? Wala tayong mga gawa yan ang gusto ni Mr. Ramirez. Para na rin sa itay mo. Kalig na pala ako rito. Lampas ang kaulo, pare. Demonyo itong kuwebas na ito. Sinabi ko gawin itong jeep ko. Pwes. Bebas, di ba sabi ko sa'yo paayos mo jeep ko? Pinayos ko na ho, sir. O ba tayo bandar? Baka malamig lang ho, sir. Ang tigas ng ulo mo, no? Oh, ano ito? Sir, lasing nanggugulo. Naghahanap po ng away. Naghahanap ng away, ha? Sige, ha? Dalhin yan! Liga, dun! Sa'yo lang to. Hindi mo na ako papartihan dito. Good work, Iho. Kaya pwede nyo na ipasa yung ibang kontrata kay David, Mr. Ramirez. Parang meron kang gustong sabihin sa akin. Ah, pwede na siguro ako maghinay-hinay. Matagal-tagal na rin ako sa trabaho ito, eh. Kailangan ka pa namin. Ganda ng ating setup, eh. Hindi natin kailangang
mag-recruit ng mga ulol na nakakulong pa sa loob o mga suspendidong pulis at militar. Steady ka lang. Wala pang bagong kontrata para sa inyo. Kaya, maaari muna kayong mag-relax. Tay, maano po? Kawan? Buhay ka pala talaga. Awa ng Diyos. Buhay ka nga. Hindi ko inaasahan na makikita pa kitang buhay. Hindi ako naniwala sa sinabi ni attorney na itinatago ka lang nila para sa sarili mong proteksyon. Hindi ko alam na ganun ang mangyayari, Tay. Kinasangkapan kanila. Kinausap ko sila. Kailangang isakripisyo ka para matahimik ang bayan. Alam kong hindi ka maaaring manatili dito. Tay, magkakasama-sama rin tayo. Konting panahon na lang ho. Malungkot na nag-iisa. Lalo na kung binabagabag ka ng iyong konsyensya. Tay, kumusta ho si Rosita? Bakit malalim ang isip mo? Ha? David, bakit mo pinatay? Pinatay? Sino? Ano sino? Yung recorder. Bakit mo pinatay? Diba? Baka hindi tayo magkarinigan eh. Alam mo, napapansin ko sa'yo. Masyado kang tahimik. Ganun lang ako talaga. Gusto ko nag-iisa. Kahit nga maghapon magdamag ako makinig niyan eh. Pwede sa akin. Pareho kayo ni Kuya. Palaging tahimik. Lagi lang nakaupo sa isang tabi tapos nag-iisip ng malalim. Pag tinanong mo naman tungkol sa pinagkakakitaan niya, umiinit ang ulo. Alam ko may inililihim si Kuya sa amin ng mga bata. Baka nga kasungkot siya sa kung ano-anong kalokohan eh. May alam ka ba tungkol sa kanya? Wala. Ang totoo nga niyan eh. Hindi ko pa kabisado kuya mo, kahit magkaibigan kami. Wala na si Nelia nang guminawa ang buhay namin. Namatay siya na hindi niya ako sinisisi sa nangyari. Alam niya kasing biktima ako ng pagkakataon. Nagka-light siya ang buhay namin. Nung sinabit ako sa pagpatay sa isang manager sa public ang pinagtatrabahan ko noon, wala talaga akong kasalanan, pare. Marami talaga nangyayaring ganyan. Kinulong ako. Kahit trial pa lamang. Walang bail. Namatay si Nelia sa sakit.
habang nasa kulungan ako. Na-absuelte rin ako, pero huli na. Matagal din ako nakulong na walang kasalanan. Paano ko babawiin yung oras na sinayang ko sa loob? At yung hirap na dinanas ng pamilya ko. Tapos, walang katapusang hirap uli nung makalaya ako. Hindi ako sentensyado. Pero masawala pa doon ang trato sa akin ng tao. Mahirap maghanap ng trabaho, pare. Isang araw, may kumontak sa akin. May pinapapatay. Nabigla ako. Pero malaki yung perang pinangako sa akin. Yun ang unang kontrata ko. Noong ko nakilala si Mr. Ramirez. Mula noon, hindi ka na huminto. Puro loko yung mga kinakatay ko. Yung palagi sinasabi sa akin, Mr. Ramirez. Ang pakiramdam ko ng tama ang ginagawa ko. Unang-una, nagdusa na ako ng walang kasalanan. Para mambayad agad ako. Sa mga kasalanan gagawin ko pa. Pinangatawanan ko na ang bintang nila sa akin. Sa mamamatay tao. Tukanin ko na. Ilan taon na ba, Elmer? Matagal-tagal na rin. Hindi ba naisip na huminto? 2 beses na nga eh. Una, numaresto ako. Pero tinulungan ko nila Ramirez, lusitan yung kaso. Kaya lalo ako naipit sa grupo niya. Kailan yung pangalawa? Kagabi lang. Napag-isip-isip ko na may kapalit na ako. Sakali mamalis ako sa grupo. Kapalit? Ikaw. Nagtataka ka siguro kung ba't ginawa kita pang kapartner. Dapat solo lang ako kung kumanan ng trabaho. Pare, pagod na ako. Kaya palitan mo na ako, pare. Mahirap ata iniisip mo. Pare. Pare, paano natin makikilala si Galvez? Madali lang, pare. Nagtip ako. Nakasort daw ng demonyo. Bagay na bagay sa tratado, no? Pare. Paano ito, pare? Baka nisente tao mayari natin. Huwag na muna kaya ngayon. Hindi pwede. Lilipad siya sa Japan bukas ng maga. At isa pa, hindi pa ako pumapalto sa salta sa grupo. Tagalog tayo. Pag hindi natin siya nangyari ngayon. Isa lang paraan. Tawagin natin si Galvez. Ang unang maraw. Panatong natin. Tara. Galvez!
Habulin mo! Huwag mo kayo tigil! Habulin mo! Bakit hindi nyo sinabi may mga bodyguard si Galvez? Para na rin nyo kaming hinagi sa mga leon. Trabaho nyo ang pag-aaral kung paano isasagawa ang proyekto. At kasama na riyan ang pagplano kung paano nyo ililigtas ang inyong sarili. Ang importante, nagawa nyo ang kontrata. Yun ang mahalaga. Pero na-disgrasya naman si Elmer. Anong magagawa natin? Isa pa. Muntik na kayong pumaltos. Mabuti na lang at natuluyan si Galvez sa ospital. Nagmamadali ako, Mr. Ramirez. Kailangan kong balikan si Elmer. Huwag mong gagawin uli yun. Pag ang kasanggamot tinamaan, iwan mo. Mr. Ramirez, mahirap sikmurayan ang gusto niyo mangyari. Nasasabi lang niya. Dahil nakaupo lang kay Rito, naghihintay, nagmamando. Liig naman namin nakataya. Ang problema natin, wala na si Elmer. May dagdag yan. Kasama na riyan ang abuloy ko para sa kanya. Ikaw nang bahala. Ngayon, paano yung iba pa nating kontrata? Saka na natin pag-usapan yan. Pabayaan na muna natin mailibing si Elmer. Miss, pakisign lang ito. Pwede nyo na siyang iwi. Sandali lang, paayos ko lang yung pinili niyong kabaong. Miss Enriquez, Bakit? nasa amin ang autopsy report ng inyong kapatid. Pati na ang crime report sa nangyari. May pakialam pa bang kapatid ko sa mga yan? Gusto lang namin linawin na patay ang kapatid niya sa isang enkwentro. May ebidensya kami na isa siyang heart killer. Alam niyo, Miss Enriquez, maraming unsolved cases sa malilibing, kasama ng kapatid niyo. Bakit yung sa akin sinasabi yan? Sa kanya. Sa kanya yung sabihin yan. At kung gusto nyo, pati ang pagpatay kay Andres Bonifacio, ikarga nyo sa kaso niya. Ano? Ready na ba yan? Paano na? Tagal nyo nung mag-ayos. O, baba. O, panalo ulo ko. Nakikiramay ako, Eloy. Salamat. Salamat. Magkasama kayo ni Itay. Ano ba talagang nangyari? Iniimbestigan pa ng mga pulis. Alam mong nangyari. Ayaw mo lang sabihin. Nang magkaputukan, magkahiwalay kami ng tatay mo. Hindi kayo nagkahiwalay. Iniwan mo siya. Pinabayaan mo. Parang pinatay mo na rin. Mali yung iniisip mo. Yun ang bulong-bulungan nila. Sino sila? Yung mga taong nagsabi sa akin tungkol sa totoong trabaho ni Itay. Huwag kang maniwala sa kanila. Pinagtatakpan mo si Itay. Dahil pinagtatakpan mo rin sarili mo! Dani! Dani! Bakit? Ano nangyari kay Danny? Eloisa, nakikiramay kami. Salamat. Tuloy. Wala ka pa bang namukha, pare? Wala akong makilala eh. Mukhang walang record yung mga yun.
Kunan mo na. Sige. Dito ka. Ba't di ka ba magpahinga? Pagod ka sa mga lamay. Pagod ka pa sa libing kanina. David, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Saan ang galing ang pera ibinigay mo sa akin? Inutang ko. Hindi ako naniniwala. Bayad yun. Bayad? Bayad saan? Sa serbisyo mo. May sikretong kumausap sa akin sa morgue. Sinabi niya sa akin, hired killer si Kuya. Hindi totoo yan. Alam ko ng lahat, huwag mo na akong lokohin. Ikaw, pareho rin ba kayo ng trabaho ni Kuya? Anong gagawin ko? Natatakot ako. Paano ng mga bata? Huwag mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi kita pababayaan. Mr. Ramirez? Bang, bang, bang! Gar. Sumahan mo yung mga bata sa laruan. Jan. Hindi na niyo ako pakikinabangan, Mr. Ramirez. Wala na si Elmer. Hindi ko kaya. Professional ka na, iyo. Kaya mo mag-isa. Madali naman kaming kausapin. Basta sundin mo lang ang pinagagawa namin sa'yo. Walang mangyayari sa'yo, Tay. Libre ka pa sa aresto. Putang ina. Pag may nangyari sa tatay ko, kayo hahantingin ko. Amoy ka na, iyo. O, eto. Masterin mo itong project na ito, ha? Darating na ako dyan. Maaga pa naman eh. Saka wala nang tao rito. Saka tapos na yung game namin eh. Wala na akong gagawin. Pare, mauna ka muna. Pare. O sige, pare. O sige, andyan na ako. Ha? O sige, hintayin mo ako. Ha? Okay.
Tama ako. Pareho nga kayo ni Kuya. Tingnan mo, bida ka dyan kahit hindi ka nakilala. Pero ilang batang naulila dahil sa kahayupan mo. Basahin mo! Wala kang kinalaman dito. Ito, ano to? Anong gusto mong gawin ko? Huminto ka na. Hindi pa pwede. Bakit? Nakaka-addict ba ang pagpatay kaya hindi mo maiwan? Siguro. Dahil alam kong mas namanta ang mga pinapatay ko. Sa palagay mo ba matatahimik ako? Kung alam kong mabubuting tao sila? At sa palagay mo, patatawarin ka ng Diyos sa mga ginawa mo? Pareho ng kuya mo. Pilitan lang ako sa trabaho to. Pero hindi ako papare sa kanya. Hindi na siya nakawala. Makakawala rin ako sa buhay na to. Bakit sa'yo pa nahulog ang loob ko? Bakit ikaw pa minahal ko? Mamamatay tao! Mamamatay tao! Sandali lang, David. Sandali lang. Utang Huminahon ina, ka, Mr. David. Ramirez. Bakit hindi niyo sinabing maraming anak yung pinatay ko? Ba't ka naman makukonsensya? At ba't kailangan ko pang sabihin sa'yo maraming anak yung tao? Isa lang naman ang kailangan mong gawin at nagawa mo. Paano ko masisiguro hindi personal na atraso ang kasalanan ng tao nga? Hindi mo nasakop ang dahilan kung bakit kami may pinatitira sa'yo. Ang tungkulin mo, sundin ang kontratang pinapagawa sa'yo. Yun lang. Kailangan ko ng dahilan para pumatay. Sabi na't kanina pa kita hinihintay. Yan talaga ang hinahanap mo. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Iho, para matahimik ka, sasabihin ko na sa'yo. Napakasamang tao niya si Salazar. Isang big-time drug smuggler. At kung pagsasama-samahin ang mga buhay na winasak niyan, kulang pa ang ipamaster namin siya sa'yo ng 100 beses. Sarado ng usapang to. Tama na. Alam niyo, Mr. Ramirez, kayong dapat na heart killer. Dahil iniwan na kayo ng konsensya niyo. Palamigin mo muna ang ulo mo. May pupuntahan tayo. Sasama ka sa akin. Attorney, kasapin mo nga ito. Mapo ka, Dario. May magandang balita ako sa'yo.
Tahimik na ngayon doon. Under control na ang sitwasyon. At yan dahil din sa'yo. Mas importante sa akin ang kalagayan ng tatay ko. Mabuti lagay na itay mo. Hindi namin siya papabayaan hanggat hindi mo kami pinababayaan. Ang hirap, attorney. Hindi naiintindihan ng tatay ko ang nangyayari sa akin. Ipinaliwanag ko na sa kanya at maaari mo siyang dalawin. Pero, babalik ka kagad. Kailangan ka pa namin. At huwag mo kalilimutan na may kaso ka pa rin. Attorney, sobra-sobra ng bayad ko sa tulong nyo. Kahit sinong tao, pag sobra na sa utos, hindi na susunod. Hindi pa pwede, Dario. Kaming nakakaalam kung pwede ka nang minto at kung kailan kayo hinto. Tay? Tay? Paano po? Kawa ka ng Diyos. Bangon mo ko. Kumusta na ho kayo? Mabuti. Anak, kailangan magkausap tayo ng masinsinan. Mula nang dumalaw ka rito, hindi ko malaman kung malulungkot ako o sasaya ako. Wala akong magagawa, Itay. Ganun naging takbo ng pangyayari. Alam kong mali ang lahat. Pero, hindi kita hinarap nung dumalaw ka. At yan ang gumugulo sa aking isip. Mga hayop ang pinapatay ko, Itay. Mga walang konsyensya. Mga dumi sa lipunan. Ikaw, anak. Hindi mo ba naiisip na isa ka na ring dumi sa lipunan? Minsan nga naitatanong ko sa akin sarili. Kung ikaw ang Daryong kakilala ko. Naalala ko pa nung maliit kang bata. Ayaw mong gilitan ng manok na iluluto ng iyong ina. Itay, hindi ko gustuhan ang nangyari. Alam niyo, naipit lang ako. Pilitin ko man ang sarili ko. Hindi ko matanggap na wala kang kasalanan. Itay, may mga pagpatay na makatarungan. Sa mata ng Diyos, walang pagpatay na makatarungan. Paano mo pa mahuhugasan ng dugo sa iyong mga kamay? Kailangan ko na nga siguro linawin ang lahat. Ipaliwanag ang mga bagay kung bakit nangyari sa akin ito. Hindi ko alam kung ilang tao pa ang papatayin ko pagkatapos ng Salazar. Gusto ko na huminto. Pero alam kong hindi nila ako papayagan. Abang! Tumipesa ka! Counter! Counterin mo, gago! Marcelo! Ano ba namang klaseng ensayo pinagagawa mo sa mga bata ito? Walang kapawal para sumundok. Ano ba? Hindi mo pinakakain? Pambihira ito. Pare. Pare. Halika mo ba? Napasya lang. Isayuin mo mabuti mga bata mo, ha?
Kamusta pare? Long time no see ah. Ayos lang. Oh pare, buwat nung malaylo ko. Wala na akong ginawa libangan, kundi na lang. Yan. Pag walang trabaho, o kaya kontrata, Jack, nandito ako, sa lugar na ito. Pero kayo daw pare, ginagastusan ko rin yung mga ulo na yan. Pansibog. Kamasahe. Ako nakakaapat na kontrata na. Pero, malaki palang pagbabago. Hindi na mukha ni Iskandar na nakikita ko pag pumapatay ako. Pare, baka naman kulang ka sa mamam, hindi kaya? Ewan ko ba. Kaya nga pala pare, may ba tayo ng usapan? Ano ba alam mo sa grupo? Marami pare. At talaga mga big time yan. Abay, kumukontrata sa iba't ibang lugar yan eh. At nakatimbre sa mga iba't ibang racket. Gun running, white slavery, drugs. Tsaka pare, yung mga pinayayari nila sa ating iba. Diba? Kakompetensya nila yun. Sa atin pala marunong yung trabaho. Sa kanilang grasya. Pare, sa atin naman ang disgrasya. Huwag lang silang kasi siguro. Baka masingitan din sila. Sandali lang pare ha. Dadalhin ko na ang mga bata sa probinsya. Walang mangyayari sa kanila kung dito sila lalaki. Total may naiwang pera si Kuya Elmer. At wala na akong magagawa kung sa masamang paraan man niya kinita yon. Kailan lang alis nyo? Sa linggo. Aalis ka. Na masama ang loob mo sa akin. Naubos na ata ang mga taong nakakala ko makakaintindi sa akin. Mga taong naasahan kong tutulong sa akin dahil mahal ako. At mahal ko. Tulad ni Itay. Ngayon naman, ikaw. Susubukin kong intindihin kita. Kahit na alam kong mahirap. Aalis ako na may pag-asa pa rin susunod ka sa amin. Hintayin kita. Pagpasensya mo na ako ha. Iwanan ko muna kayo. Meron ako na-spot ang kausap eh. Malaki negosyo ito ha. O sige. Ray, talo na ako sa second at third corner ha. Importante lang to ha. Thank you. Neng, yung bola ka nga. Siya mo. Dalawa sa isang kontrata yan. Kaya mas malaki ang kikitain mo. Magkasoso yan. Maging sa pag-double cross. Sabay mong patayin. May pupuntahang kumbensyon niya sa Tagaytay sa Makalawa. Ikaw nang bahala. Mr. Ramirez, pagkatapos ito, magkalimutan na tayo.
Sinasabi ko sa inyo na dapat magbabae ng presyo ng mga materyales. Sir? Yes, sir. Oo, sir. Pakukuha ko. Oh, come in. Dito. Dito. Ang ikinakaba ko, baka ako na ang susunod doon sa partner kong pinatay. Kailangan ko proteksyon nyo. Mabibigyan ka namin ng proteksyon, Mr. Relingado. Pero kailangan namin ng kooperasyon niyo sa bagay na ito. Anong gusto nyo gawin ko? Dalawang ulo nasa kontrata, iho. Isa pa lamang ang iyong naililigpit. Isa lang ang sumipot sa kumbensyon. Sa makatuwid, hindi mo pa natutupad ang ating kasunduan. Paano yan? Mabuti pa, hantingin mo na muna si Relingado. Konting ingat nga lang. Nabulilyaso ka na sa Tagaytay eh. May nakakita sa'yo, hindi mo pa niyari. Walang kasalanan sa akin yung tao. Meron na ngayon. Maring nakilala ka't siyang magpahamak sa'yo. Walang kontrata sa akin ang ulo niya. Huwag na natin pagtalunan yan. Kaya dito kita pinatawag. Baka mainit na sa'yo. Mr. Ramirez, mabuti siguro maglaylo muna ako. Pagkayari mo kay Relingado at hindi mo ako pupuntahan hanggang hindi kita pinatatawag. Malinaw. Oo, yan nga ho. Sigurado ka? Oo. Pare, ito na-identify ng witness namin. Pare, hindi pa sa burol ni Hermerex to? Oo nga, ano? Pero wala pa tayong positive identification taon to. Walang problema. May witness tayo.
Doon tayo. Papakabait kayong dalawa. Opo, opo. Susunod si Danny sa amin. Sana sabay na kayo. Titingnan ko. Pakitulungan na rin siyang makipagsara doon sa bumibili ng bahay. Sige. Mag-ingat lang kayo. Ikaw nang bahala sa mga bata. Hihintayin ka namin. Hihintayin kita. Lapit kang nasaktan, patid ng langit yan. Ang iyong pagdaraing ay may hangganan din. Sa buhay mo'y damhin gininto ang aralin. Sa kapwa'y dulot mo ang nais mong idulot ng kapwa sa'yo. Labag sa Diyos ang mabuhay ka sa Ba't kisig pa ang mga anak ko? Ha? Oh. Good night, ha? Good night. Kisa, Daddy. Kisa, Daddy. Ano yun? Ay, naku, oo nga pala. Yung mga anak mo, kanina pa umusang-umus sa akin. Bakit? Sabi ko, sila na lang masabi sa'yo. Ano? Ha? Sige na. Kasi dati nung isang linggo, hindi na tayo namasyal. Tapos ngayon, hindi ulit. Kaya kailangan, next Sunday, pumunta tayo sa beach. Siya nga naman, Daddy. Ay, naku, busy-busy ang daddy. O sige, promise, iisipin ko. Baka makalabas tayo sa Sunday. Hindi kami papayag hanggat hindi ka nagpa-promise. Oh, problema mo na ngayon yan. O sige, promise, sa Sunday lalabas tayo. Yay! Naku, nabola si Daddy, ha? Daddy. Talagang kayang-kaya ka ng mga anak mo, no? Daddy, totoo yan. Ano bang magagawa ko? Akin na muna ang junior ko. Akin na muna. Akin na. Uy, ang bango. Oh, pakis. Yay! Ngayon, ha? Bango. Mayag na Daddy mo, oh. Talaga naman ang junior ko. Papanik kami. Papanik. Natutulog na. Ang junior.
Tao mo eh. Teka, sasara ko muna yung pinto. Sandali. Sino ba kayo? Ay, teka! Bilisan mo, sara mo ang pinto, dali! Sara mo na yung pinto! Dali! Ano ba? Basta, kahit na anong mangyari, ituloy na natin to, ha? Oo, isa na natin. Ay! Buha ka ng inin niyo! Asawa ko! Ito kayo. Ito ba? Roy, si David to. Pare, kailangan ko ng tulong mo eh. Sobrang naiinit ko. Muntik na nga ako sa mga parak eh. Pare, bigyan mo ako isang oras. Pumunta ka ng gym. Ilalabas kita ngayon ng Maynila. Pwede ba pare? Ikaw na ang paliwanag kay Ramirez. Hindi ko nayari sa relengkado. Hindi kaya ng konsensya ko. Hindi problema yun. Basta pumunta ka ng gym. Makita tayo ron. Salamat pare. Walang kikilos! Mga polis ito! Sige! Dampatay na yan! Arantado ka, ha? Kulak ka ngayon sa kulungan! Walang iya ka, pinahirapan Madulas mo ka, kami. ha? Wala ka nang kawala ngayon. Sige! Pare, kanina ka pa ba? Medyo. Pasensya ka na, ha? Atraso akong konti. Kasi kinausap pa ako ng Mr. Ramirez, eh. Ayos lang pare. Pare, may masama akong balita sa'yo. Ha? Ano yun? Pare, may kontrata na ulo mo. Ano? Sorry, pare, ha? Sa akin bumagsak ang kontrata. Dani? Putang ina. Naloloko ka na ba? Ikaw ang unang kontrata ko. Nagtatrabaho ko na rin kay Ramirez. Alam mo yung ginagawa mo? Pareho na kami ni Tay. Pareho na tayong dalawa. Hindi! Hindi kita pipigilin. Usawa ka na sa buhay mo. Mabuhay ka sa baril. Ramirez. David. Bakit pate ko? Nagserbisyo ako sa inyo. Ito ba kapalit? Pasensya ka na, iyo. Nag-iisa ka. Nakataya ang buong grupo. Ikaw ang pwedeng isakripisyo. Putang ina nyo. Kayo masasakripisyo. Hindi ako. Ikaw ang kontrata ko ngayon. Lumagay ka sa lugar ko, David. Pwede naman nating pagsapan to, ha? Sa baril lang tayo mag-usap.
Minsan ang isip ay salat sa katwiran, ang landas na gagawi sa kasamaan. Likas sa tao ang gawang pagkukulang, batid ng langit na ito ay saglit lamang. Produkto nga siguro kami ng lipunang aming ginagalawan. Hanggat may mga taong mainggitin, mapagiganti, mapagimbot, mapagsamantala, may gamit ang mga taong pareho ko. Hindi ko alam kung ilang tao pa ang papatayin ko pagkatapos ni Salazar. Gusto ko nang huminto. Pero alam kong hindi nila ako papayagan. Siguradong may mangyayari sa akin o sa inyo. Hindi ko pinipilit na intindihin niyo ako. Gusto ko lang malaman yung lahat. Pero ipinapangako ko, kahit paano, maghuhugas ako ng kamay sa mga nagawa kong kasalanan. Itay, sana patawarin niyo ako. At sana, patawarin din ako ng Diyos. Batas sa lupa'y di dapat tanganan, higit pang mapait, takdang kabayaran. Labag sa Diyos, puot mong di papipigil,
Katwiran bang mabuhay ka sa parir? Labis kang nasaktan, batid ng langit yan. Ang iyong pagdaraing ay may hangganan din. Sa buhay mo'y damhin gininto ang aralin.